Si Rick pala at ngayon ang mismong episode na matagal na niyang pinapangarap na palabasin. Kaninang umaga, binigyan ko siya ng $1 bilyong at ipinaliwanag ang tanging tuntunin, gastusin lahat bago maghating gabi. Walang ipon, walang pamumuhunan, gastusin lang. Kung may matitira kahit 1 sentimo, mawawala ang pera at mahaharap si Rick sa parusa. Nauubusan na ng oras. Ang unang ginawa ni Rick ay pumunta sa isang car dealership at bumili ng 10 supercar ng sabay-sabay. Ito ay mga bihirang kotse na ginawa sa mga minsanang kopya. Ipinamaneho niya ang mga ito sa Formula 1 track at nakipagkarera. Ibinigay niya ang mga susi sa mga manonood pagkatapos ay siya mismo ang nagmaneho. Isa sa mga bisita ay isang bata at ibinigay ni Rick sa kanya ang mga susi ng pinakakol na kotse, sabay sabi, sa iyo na ito, kaya 20 milyon na ang nagastos at marami pa ring natitira. Pagkalipas ng 1 oras, nasa Paris na si Rick. Naalala niyang hindi pa siya nakapunta roon at nagpa siya siyang ayusin yon. Nag-arkila siya ng pribadong jet at lumabas para mag-almusal. Umupa siya ng restaurant na may tanawin ng Eiffel Tower, binayaran ng pagkain, inumin at mga tip para sa mga chef. Humingi siya ng pagkain na kasama ang lahat ng nasa kusina. Pagkalipas ng kalahating oras, inilabas ng mga waiter ang isang malaking tray na puno ng mga alimango, te, prutas, keso at ice cream. Huminto ang mga dumadaan at kumain kasama si Rick. Malaking deal ito at mura para kay Rick, 5 milyon para sa buong biyahe na may natira pang napakalaking 975. Pagbalik, pumunta si Rick sa isang pribadong zoo. May mga tigre, oso, at unggoy sa mga hawla. Binili niya ang lahat ng mga hayop, pumupa ng mga truck at ipinadala ang mga ito sa santuaryo. Isang loro ang lumipad palabas ng hawla nito at lumapag sa balikat ni Rick at nagpasya siyang panatilihin ito. 10 milyon ang nagastos sa isang mabuting layunin na natira ang 965 milyon. 4 na oras pa lamang ang lumipas mula nang magsimula ang eksperimento at nakapagdaos na si Rick ng isang salo-salo para sa buong lungsod. Napakalaking mga lobo ang pumailanglang sa langit at ang mga regalo ay nagsimulang bumaba mula sa mga ito gamit ang mga parachute. Mga smartphone, gintong relo, mga sobre na puno ng pera, lahat ay lumipad diretso sa mga kamay ng mga dumadaan. Ang mga pinakamaswerteng tao ay nakakuha ng mga susi sa mga totoong bahay. Mayroong 10 ganoong mga mansyon at nagkakahalaga ito ng 100 milyon. Paglipas ng ika-4 na oras, pumasok si Rick sa isang tindahan ng alahas at nagpahayag, kukunin ko lahat. Pagkalipas ng 1 oras, ang alahas ay nasa mga kamay na ng mga dumadaan, ipinamimigay niya ito sa kalye. May nakatanggap ng singsing, may nakatanggap ng pulse eres, may umiyak lang ng makatanggap ng kwintas. Kaya nawalan si Rick ng isa pang 50 milyon. Mahigit 800 ang natira. Sa katanghaliang tapat, nagpasya si Rick na gumawa ng isang malaking bagay. Bumili siya ng isang buong residential skyscraper at binuksan ito para sa lahat. Nagsabit siya ng karatula sa pasukan, libreng lumipat, sa loob ng 1 oras, nagsidatingan na ang mga pamilyang may mga anak. Isang lalaking walang tirahan ang natutulog sa isang kalapit na pader. Personal siyang dinala ni Rick sa kanyang apartment at ipinakita kung nasaan ang shower sa kanyang bagong apartment. May 300 milyon pa na naubos. Mga kalahati ang natitira. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, natagpuan ni Rick ang kanyang sarili sa isang malaking shopping mall. Binayaran niya lang ang lahat ng nasa gusali at inanunsyo na maaaring kunin ang lahat ng libre. Nagdagsaan ang mga tao sa mga tindahan. Ang ilan ay nagnakaw ng mga telebisyon, ang ilan ay may dalang mga laruan, ang ilan ay nagbigayan ng mga regalo sa labasan. 10 milyon lang at ang laking saya. Pagsapit ng 5:00 ng gabi, nakabili na si Rick ng cruise ship at agad itong binuksan para sa lahat. Umakyat ang mga tao sa deck, kumain ng ice cream, sumayaw sa live music at naglayag. Sa gitna ng pagdiriwang ay isang mapagmahal na mag-asawa kung saan inayos ni Rick ang isang kasal mismo sa barko. Ang lahat ng ito ay nagkakahalaga ng 50 milyon. 455 ang natira. Mula sa kubyerta, natanaw ni Rick ang isang maganda at walang nakatirang isla. Puting buhangin, mga puno ng palma, at malinaw na tubig. Natagpuan niya ang may-ari mula mismo sa kanyang telepono, binili ang isla at idineklara itong kanya. Gumuhit siya ng custom sa buhangin gamit ang isang patpat. Sa pasukan, naglagay siya ng isang karatula, isang ngiti sa halip na visa. Sa huli, nawalan siya ng 100 milyon. Habang dumidilim, nalaman niya kung paano matutupad ang kanyang pangarap noong bata pa siya at naging isang manlalaro ng soccer. Bumili siya ng isang profesional na soccer club at sumama sa kanila sa field. Hindi maganda ang kanyang paglalaro, natisod siya at kumaway sa mga stand. Ngunit sa isang punto, tumalbog ang bola sa kanya at lumipad papunta sa mismong goal. Isang goal, at nawalan siya ng $200 milyon. Nang gabing iyon, nag-organisa si Rick ng isang engranding konsyerto sa sentro ng lungsod. Ang mga world-class na bituin ay nagbahagi ng entablado. Libo-libong tao ang pumuno sa plaza. Lahat ay libre. Sumabay sa pag-awit si Rick sa mga performer, iwinagayway ang bandila ng kanyang isla. Pagkatapos ng konsyerto, nagsimula ang pinakamalaking fireworks display sa kasaysayan ng lungsod.
Tumagal ito ng halos 20 minuto. Sa huli, isa sa mga pagsabog ang nagpinta ng larawan ni Rick sa kalangitan. Ang mga tao ay kumukuha ng mga litrato, nagyayakapan at nagiyawan sa tuwa. Ang konsyerto at mga paputok ay nagkakahalaga ng 80 milyon at 75 milyon pa ang natitira. 10 minuto bago maghating gabi, lumipad si Rick sakay ng helikopter. Ito na ang huling paraan, hindi siya makakabili ng isla, hindi siya makakapagtayo ng stadium. Wala nang ibang magagawa kundi magtapon ng pera. Binuksan niya ang hatch at nagsimulang maghulog ng mga perang papel sa lungsod. Lumipad ang mga ito pababa, umiikot sa ere, kumakapit sa mga balkonahe, puno at bubong. Sinasalo ang mga ito ng mga tao, umaakyat, tili at tumatawa. Napakalaking pera talaga. 75 milyong dolyar kahit sa pinakamalalaking perang papel ay halos 1 toneladang pera. Isang buong truck, at lahat ng ito ay bumabagsak mula sa langit. Alas 23:59, walang laman ang mga kamay ni Rick. Nakaupo siya sa helicopter, ang hangin ay tumatama sa kanyang mukha. Wala nang natitirang barya, ibinigay na niya ang lahat. Ang natitira na lang ay ang loro at ang pinakamagandang araw ng buhay ni Rick. Mag-subscribe, huwag maging nakakabagot.